nila na nakita sa mga tao patungkol kay Jesus at yung may manasaksihan nila, they were eyewitnesses of God. At itong nangyari, mga kapatid. So, nandun sila sa, shortcut ko na lang, mga kapatid, no? Nandun sila sa malaking gathering na revival. At pagkatapos ng revival na yun, mga kapatid, sabi rin na ate Pano, sige, mauna na muna yun. Doon muna sa dagat, hintayin niyo muna ako. Sabi niya gano'n. At susunod ako. So, mga kapatid, kapag nasabi ng Diyos na, sabi, wait upon the Lord, hintayin niyo ako. Dapat hintayin mo kung saan niya sinabing, kung saan niya sabi, kakatagpuin niya. At alam natin, kung saan tayo kakatagpuin ng Diyos sa Word. Diba, sabi niya, huwag kayo magmadali, sabi, hintayin niyo ako, susunod ako. So marami ngayong mga Kristiyano, mga kapatid, kumisan, kaya they're running without the message, nagmamadali. Di ba, mga kapatid? Nagmamadali, pilit nilang inuunahan, pinapangunahan ng Diyos, sa lidig ng Diyos, pero ang sabi lang naman ng Panginoon sa kanila, sige, take away Jesus, constrain them to, pumunta muna kayo sa tao, and I'll be with you shortly. Okay, sabi nila, sige, susunod ako dyan. So, anong nangyari mga kapatid? Habang nandun sila, inano na lang ni Brother Peter at yung kapatid niya si Brother Andrew, ginano na yung daong, ka-fisherman sila, di ba, ramihan? Nandun sila daong, hinintay lang ang Panginoon. Pero sabi nung istorya, habang hinintay nila, nagtagal ang ang Panginoon sa pag-shake hands dun sa mga taong mga umaten, mga taga doon. They're very, sabi ko na ng message, they're very glad to have their Messiah with them at pati yung mga kapatiran. So, nandun sila sa agat. Unti-unti yung hangin, mga kapatid, sinaboy ng kung sino yung dagat, napalayo yung tao. Di ba? Napalayo, pero hindi sila namalayan kasi puno-puno sila ng testimonyo. Sabi po ng propeta, ang tinetestify nila, marahil sabi nga ni Brother John, no? Alam mo ba, mga kapatid, kung paano ako nagtest, yung unang panahon ako ay na-born again, kung paano kung tinawag ng Diyos. Alam mo ba na one time si John o si Peter nangingisda, tinawag ng kanyang kapatid na si Brother Andrew, halika, meron dito nagsasaysay na mga bagay na mga kamanghabang gawa, mga bagay na mga tungo sa Diyos, hindi ba ito Mesaya? Nalala ko, sabi man siguro maraming Pilipi, ako nga, pinuntahan ko noon si Nathaniel, at inalo ko siyang pumunta dun sa tinatawag na lugar kung saan nandun ang Panginoon. Nazareth ba yun, brother? Nazareth or Jerusalem, sabing ganun pa nga sa akin ni Brother Nathaniel, meron bang mabuting bagay dyan sa lugar na yan? Diba? Pero ang sinabi ko, halika, tignan mo muna. So kung minsan, para maiwasan yung judgment, no, bagong salita dapat ang tao laban sa mensahe at laban sa tinatawag na isang gawain, dapat mga kapatid, come and see. Yung come and see, hindi yung dumalo ka, upo ka, nagmasid ka, tapos medyo kumulak pa ka, medyo nanalangin ka, tapos uwi ng bahay. Mag-search ka, damahin mo mga kapatid, huli mo yung mensahe ng Pasko, ilagay mo sa puso mo, i-search mo, pag-aralan mo, para huwag mo masabi, malilito ka, huwag mo masabing hindi ko alam to, di ba? Hindi ko naiintindihan, kailangan mo magsalita. Hindi naman sabi ng Bible, search the scripture, for in them you have eternal life. Hindi mahalaga mga kapatid, dumalo ka lang at parang pumasok sa tinga mo, lumas sa kabila, wala kang napala doon mga kapatid. Ang kailangan mga kapatid, come and see. So maaaring nandun testimonyo, sabi nung nila dyan, kita mo kung paano pinalakad ating Panginoong Jesus, yung pilay, kung paano pinadilan yung bulag, everything. So napakabuti ng Panginoon, yung mga kamanghabang gawa niya, patunay na ang Diyos huling binisita tayo sa huling na panahon upang alisin tayo sa mga bagay ng salibutan sa kasalanan at tayo mga kapatid ay makapaglingkod. So puno-puno sila ng testimonyo. No? Ngayon, habang nag-testify sila among the of the goodness of the Lord, unti-unti hindi nila namalayan na bangka, yung daong na naparapunta doon sa ito malayo. Hanggang sa, anong kaming gano'n ng prophet? Dumating yung nakita sila ng kaaway. Aba, nagpupulong-pulong kayo dyan,